ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido at sa bayang napapanood sa 8Try TV, Cable and Channel 7. Hatid sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang inyong mga karamay sa paglilingkod, Angelo Almonte at Tates Gana. Ito ang serbisyo publiko. Morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Welcome sa Serbisyo Publiko. Masayang Papawid, Wednesday today, August 3, 2016. Bilis ng panahon. Ang bilis, hindi natin namamalayan. Yes. Multi-dialect kasi ako. Kung minsan kausap ko sa labas, Cebuano, kung minsan Ilonggo. Ay, wow. Minsan Ilocano, minsan Pangasinan. Ang galing, ah. Kasi melting pot yung pinanggalingan ko sa Davao. Nag-migrate kami doon. Pangasinense kami. Tapos, yung pinaka-popular dialect doon is Cebuano, Bisaya. Oh, ang mama ko is from Ormoc, pero hindi kami natuto magbisaya. Sayang nga eh. Oo, Bisayan dialect yung Ormoc Leyte. Oo. Bisayan yan. Bisayan talaga. So, Wednesday ngayon, let's get it on with our public service. Serbisyo Publiko. Dito sa DZRJ. Sa mga text ninyo, kung sakaling gusto nyong magpadala ng inyong mga request or concerns sa SSS. Anytime makakapanayam natin ang mga opisyal ng Social Security System. Text line natin 0917-798-8910. Ulitin natin 0917-798-8910. Text na po kayo ng inyong mga tanong. I'm sure maraming gustong maliwanagan yung mga kababayan natin dyan na may mga tanong. Masasagot na po ngayon yan sa ating programa. Mag-text lang po kayo. Pwede rin kayong tumawag dito sa hotline natin 412-0288. 412-0288. Napapanood nyo kami via online streaming. Pumunta lamang sa aming website www.8trymedia.com. Like us on Facebook, facebook.com/8trymedia. Twitter at 8trymedia. Instagram at 8trymedia. Social media natin kasi very active yung ating mga kababayan. Yes, kaya mabilis na talaga yun ang communication. Oo, at saka kita mo, bawat isa sa atin hindi nawawala ng cellphone. Yes. Pwede kayong mag-streaming via cellphone, mag-surf sa internet, online, social media. Mapapanood nyo kami sa Cable Link TV Channel 7 at DZRJ 810 AM. Dito tayo sa ating bahay sa DZRJ 810 kilohertz AM band. Nakantabay tayo sa anumang ipapadala ninyo or itatawag ninyo na concerns kaugnay sa SSS. Noong isang araw, Tates, naalala natin may problema tungkol sa NSO, lump sum na kiniklaim nila sa SSS. Correct. Oo, dahil may problema yung ibang eredero, yung mga kapatid, nung namayapang member ng SSS sa kanilang birth certificate. Correct. Kaya hindi nila ma-collect, no? Yung para sa kanilang ama na namayapa nung 2004 pa. Oo. Mutual aid yun.
mandated yon sa pagiging miyembro ng SSS ng isang namayapa. Death benefit Death yan. benefit. At parang hindi pa nga nila sure kung nandun pa rin sa SSS yun o kung may nag-claim na. Pero ang unang step yata dyan ay yung makakuha sila ng birth certificate. Oo, yung requirement sa checklist ng application para makakuha nila yung benefit. Sa SSS, kailangan mag-submit sila ng authenticated birth certificates. Yan. Yan ang mga bagay na kailangan masagot no ng ating mga kasamahan sa SSS. Sila lang naman po pwedeng sumagot niya, hindi tayo. So, yung mga kababayan natin na may mga tanong, magtumawag na po kayo at mag-text sa amin dahil guest po natin ngayon ang isang opisyal ng SSS, Social Security System po. Mga action officials yan sa SSS. Mga kaibigan natin dyan sa corporate communications. Pinaantabayan na natin para makalink tayo sa linya ng SSS at magkaroon ng pagtanggap ng mga concerns mula sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa DZRJ Serbisyo Publiko. Ulitin ko lang yung cellphone number no na pwede kayo mag-text 0917-798-8910. Ulitin ko po 0917-798-8910. 11 to 12 po ito. Kaya't tawag na kayo. Serbisyo Publiko dito sa DZRJ. Ang tambalang inyong maaasahan, Angelo Almonte at Tates Gana. Ito ang Serbisyo Publiko. Tayo sa ating Serbisyo Publiko. Siguro pati yung NSO baka may alternative remedy ang SSS kung sakaling may problema. Pero yung nabanggit niya na kinakabahan, may palagay sila na maaaring na-claim ng ibang party, ay malungkot naman yun. Scam ba yun o merong nagpakilala na nakakapag-comply ka agad ng checklist ng SSS? Kaya din siguro hinihingan sila ng SSS no. Katunayan na kayo ay mga anak. Kaya talagang kailangan kompletuhin nilang magkakapatid yung requirement. Ang unang-unang requirement ay birth certificate. Oo. Palagay ko yun na magiging first step para ma-check ng SSS kung sila ay talagang beneficiary nung kanilang ama. Kasi nabasa natin sa mga batas at usap-usapan ng mga concerned officials dito sa burokrasya na lehitimong eredero lamang ang pwedeng mag-claim. Oh, Legitimate heirs. okay. Kaya pag hindi lehitimo, yun ang malaking question. Doon sa ating caller the other day ay hindi natin natanong kung talagang meron silang required na birth certificate ng parents nila to prove na Or sila ay marriage. lehitimong. Or marriage certificate. Oo, To marriage prove that they certificate. are legitimate. Oo. yes. Kailangan natin malaman yan. Ano? Masagot yung mga bagay na. Marami din pong mga questions. No? Dati meron din mga nagtatanong dyan yung mga contributions sa kumpanya. Ang mga empleyado, minsan maglo-loan, hindi pala remitted, no? Ang kanilang mga contributions. So, yung mga bagay na ganyan ay very important. Oh. May tawag na? Meron tayong question dito, no? Totoo po ba na madadagdagan na ang pensyon ng mga pensioners ng 2,000 pesos ayon kay President Digong? Kailan po? Yan ang mga tanong. Ang makakasagot lamang po niyan ay ang presidente pag kanya nang pipirmahan yung naging batas. Kasi binalik yan sa panukala. Naging House Bill ulit yan. Kung maaalala nyo sa nakalipas na Benito. administrasyon, binito yan ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Yes. Kasi daw, hindi daw babalanse yung pera sa SSS. Kapag pinatupad daw yan, sabi nung dating Pangulo, ay baka malugi. O kaya, baka Maubos yung funds. magdagdag pa
ng contribution sa remittances ng mga miyembro. Yun nga, yun ang naririnig ko rin sa ano, no? Pero hindi pa natin sigurado yan. Ang pangalawang tanong, pag ang asawang lalaki na walang trabaho, pwede ba siya maging beneficiary ng asawang babae na member ng SSS? Ang alam ko, may mga experiences tayo ng ganoon, mga dinulog na problemang ganoon. Magkakaroon ka lamang ng benepisyo kapag namayapa yung miyembro. Kapag lehitimong asawa ka. Oo. Oo, pero kapag buhay pa, nagtatrabaho yung miyembro, yung asawa niya, maaring ang benepisyo mo lang dun. Pag nag-loan yung asawa mo, meron kang makahingi ka ng balato man. Pero yung sabihin mong may monthly benefit ka, mukhang siguro, hintayin natin SSS. Kasi ayokong pangunahan yung SSS, palagay ko wala eh. Oo. Walang trabaho ka mo eh. Walang trabaho. Lalaki na walang trabaho, pwede ba siya maging beneficiary ng asawang... Bakit po? Pag may trabaho ba, hindi pwedeng beneficiary? Pag may trabaho ka, automatic na may SSS ka. Ay, oo nga. Pwede kang mag-avail ng loan, salary loan. Ay, oo nga. Oo. Kaya nga sabi ko, pag nag-loan yung miyembro, na asawa niya, ay siyempre, mamamalengke naman yun. Mabebenepisyohan ka naman kung ikaw yung asawa. Oo Bibili nga. ng groceries yun. Oo. Di ba? Antayin natin ang sagot ng tiga SSS. Ano? May pangatlo pang tanong eh. O, ayan na. Meron pang isa dyan eh. Actually, Tates, kapag namayapa yung miyembro ng SSS, yung heredero, yung anak nung namayapa, na minor de edad, otomatiko meron yun. Basta lihitimo siyang Lump sum anak. kaya yun o Monthly. kung minor de edad, Mm-hmm. Pwedeng monthly. pero pwedeng mayroon yatang agreement diyan, kasunduan na pwedeng i-trust yung pera. Pagdating ng age of majority, mga 18 yung bata, pwede niyang i-claim. Ayun, oo. Sa kapakanan din naman ng bata yun, Opo. ano? Oo. Mm-hmm. Ito naman, may pangatlong tanong. Kung self-employed lamang po, maari po bang mag-request ng Unified ID? Kung self-employed, Alam ko kasi kapag self-employed ka at nagpamiyembro ka sa SSS, meron voluntary kang contribution, voluntary, sasabihin mo small scale business ka sa bahay, nagbebenta ng maruya, whatever, merong certain scale yan ng dapat mong i-contribute. Kung gusto mong mas malaki, after 3 years, 10 years, may scale yan eh. Alam ko may mga kategorya yan eh. Pag huminto ka sa pagbibigay kontribusyon, bibigay sa iyo yung bracket kung magkano yung magiging pensyon mo pag entitled ka na ng pensyon. Pag entitled ka, 60 years old ka. Oo. Provided you do not have a regular employment. Ang tinatanong, kung pwedeng mag-request ng Unified ID, ito yata yung ilang... Membership ID yan eh. Yung parang national ID system. Correct. May pag-ibig, may Palagay ko- PhilHealth, may SSS, one ID lang, di ba? Oo, ang Yun problem- ang gusto niyang malaman siguro eh. Pag Unified ID, kung self-employed ka, SSS lang ang kontribusyon mo, ginagastusan mong monthly contribution, mabablanko yung GSIS halimbawa doon, o kaya PhilHealth pag-ibig. and pag-ibig. PhilHealth and pag-ibig. Kung hindi ka nagpamiyembro doon. Pero hintayin natin at baka may sagot. May sagot ang ating mga kaibigan at mga opisyal dyan sa Social Security System. May tanong Gusto- sa'yo. Good AM, Sir Angelo Almonte and future Quezon City Councilor Ma'am Tates Gana. Kamag-anak ba ni Sir Angelo si ex-National Security Advisor General Jose Almonte? Magkano po ba ang pinakamababang monthly... kumando ka agad sa SSS. Unang tanong, malamang parientes ko si General Joal. Kasi pag may clan reunion kami sa Laguna, dumarating yan. Nagdadala ng litsong baka. Pero yung immediate relationship, binabalidate namin yan doon sa clan. Hindi talaga, taga Bicol kasi si General Joal. Taga Malinaw, Tabaco, Albay. Kami naman ay taga Mangaldan, Pangasinan. Yung tatay ko.
Magkalayo, ano po? Bakit sa Laguna kayo nagre-reunion? Yung tinrace yung roots nung nag-organize ng unang-unang clan reunion, ang sentro daw ng pinakaugat ng Almonte Clan ay nasa Laguna sa Pagsanghan. Sa Pagsanghan Kasi kami kami. Binyang. Binyan naman kayo. Binyang ang gana. Lugar ng mga puto. Puto. Masasarap. Puto Binyang. Magkano po ba ang pinakamababang monthly hulog sa SSS? Yan ay hindi namin alam. Ang alam ko, 1,000 eh. 1,000 kapag self-employed ka. Pero makakasagot niyan ay inaantabayanan na natin para makakonekta tayo sa SSS. Yes. Para sila mismo ang magbigay ng sagot diyan sa mga tanong na yan. Ang next question na Tates. Gaano katagal dapat maghulog dito? Pwede bang maghulog ang walang trabaho? Yun yung Yun, voluntary. Self-employed, no? More power to both of you and God bless. Coach Arnel Beroya, Vice President, Table Tennis Association of the Philippines. Thank you, Sir Arnel, Coach Arnel Beroya. Keep on listening. Eto na, meron pa. Good AM, sira na ang SSS ID ko. Ano-ano po requirements sa pagkuha ng bago? Magkano at gaano katagal bago makuha? Thanks, Victor DC Quizon ng Baliwag. Baliwag, Bulacan. North yan, ha? Central Luzon. Yes. Yan. Good morning po. Magkano po sahod ng kasambahay bago mag-deduct ng share sa employee ang employer? Teka. Medyo magulo yata ito. Alam ko, otomatiko, tinatakda ng batas na pag may kasambahay, ina-apply ng employer para maging miyembro ng SSS. Pero ang alam ko kung magkano, ang tanong kung magkano ay hindi ko pa nahagip yun kung magkano ang dapat ihulog. Hindi natin sure eh. Ng employer. Oo. Pero nasa batas yun. Employee and employer. Oo. At kasi ang remittances dyan, Tates, may share ang employer Yes. at employee. Correct. Halimbawa, meron kang minimum wage of 12,000, merong minimum share yung employer para may share ang employer sa remittance at employee. Yung sa employee, i-deduct sa salary niya yun. Makikita mo sa payslip, may deduction ng SSS contribution. Yan nga. Parang, I'm not sure pero parang pag 3,000 yata yung sweldo ng kasambahay, hindi na maghuhulog. Pag Pag 3,000, dapat kasi, wala yung share. di maghuhulog yung kasambahay. Yung kasambahay. Pero yung employer dapat. Yun Kasi nga. automatic na member yung kasambahay. Paano mo ma-maintain yung membership ng kasambahay kung wala kang i-remit na contribution monthly para sa kanya? Oo nga. So, hintayin natin kung makakausap na natin through phone patch ang ating guest from SSS para masagot lahat ito. May mga concerns na... Marami ng questions. Okay. Marami ng concerns. Pero anyway, yung concerns sa SSS membership at contribution sa IT system, yung sinasabi nilang lump sum na hindi nakuha nung isang caller natin the other day. Serbisyo publiko. Patuloy kayo sa serbisyo publiko dito sa DCRJ. Meron ditong hindi ito tungkol sa SSS. Merong concern nilapit from Lourdes Sigua kahapon ito. Oh. Sabi niya, hello, mayroon lang akong ilalapit na situation sa Quezon City Hall sa Health Department. This is all about the dress code they are implementing daw. Yesterday morning, I skipped my work in my stall to get a health certificate. Renewal daw ito. I lined up for the order of payment from their personnel. To my surprise, he said he can't issue me an order of payment because I am wearing a mini skirt. What I'm wearing was a white maong-like skirt and a long-sleeved black blouse to go along with my rubber shoes.
Para sa akin kasi okay ang suot ko kasi disente naman. Sabi ko, hindi ko naman alam na may ganitong dress code na ipinatutupad sila. So kahit inis na ako, nakiusap pa rin ako na baka pwede, pero ang sagot sa akin, hindi nga pwede, umuwi ka na lang at magpalit ng damit. Sabi ko, ang layo ng bahay namin sa City Hall. Then sinabi niya sa akin na makiusap daw ako sa doctor in charge ng sanitation o kaya a person named Angie. When I asked kung ano ang surname ni Angie, ang sabi niya basta Angie. Then somebody told him na wala raw si Angie kaya kay Doc na lang. Umakyat ako sa office ng Doc in charge and sabi dun wala, may meeting. Nakiusap ulit ako, hindi raw pwede. Gusto ko raw hintayin ko si Doc na hindi nila alam ko anong oras ang balik. Then a staff told me mag-rent ka na lang. Ang ginawa ko na lang, humanap ako ng pants na ipapalit sa skirt ko. Bumili ako ng naggastos dahil sa dress code na yan. Sa view ko kasi, sir, pag disente naman ang suot, wag naman nilang ganun higpitan at pauuwiin pa raw para lang magpalit ng damit. And the worst of all, mag-rent daw. Paano po ba ma-call ang attention ng Mayor's Office regarding this? Nakakabwisit po kasi parang hindi makatarungan. Lourdes, ipo-forward po namin ito sa Quezon City Hall, sa Health Department, sa in charge ng Health Department, no? Para ma-actionan itong iyong reklamo. Stall ang binanggit niya sa unang mga kwento niya. Ibig sabihin, baka tindera siya. O Nagtitinda. nagtitinda. Teka, bakit may health certificate sa nagtitinda? Siyempre. Siguro pagkain. Pagkain. Baka I'm sure. may turo-turo, karinderya. Baka, oo. Karihan. Hindi kompleto kasi yung information, no? So, ifo-forward natin ito, huwag ka mag-alala, Lourdes. Ifo-forward natin to sa City Hall. May report tayo. RJ Patrol, si James De Jesus, durugista na sumuko, nasa 19,327 at napatay 18 katao sa buong rehiyon ng Ilocos. RJ Patrol, James De Jesus, come in. Patuloy sa paglobo anya bilang ng mga sumukong durugista at tunag sa buong rehiyon ng Ilocos. Ito'y batay na rin sa pinakahuling talaan ng Police Region Office 1 na nasa 19,327 ang mga sumukong drug personalities mula sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto taong kasalukuyan. May bilang na 8,136 sa Pangasinan, 5,025 sa Ilocos Norte, 3,308 sa La Union at 2,278 sa Ilocos Sur. Umabot naman sa 9,803 na binisitang kabahayan ng mga tropa ng pulisan sa operasyon ng Oplan Tokang para ikayatin na sumuko ang mga nailagay na sa drug user sa watchlist. Samantala, 18 kaya bilang ng mga napatay sa drug operation na nanlaban sa buong rehiyon. 12 sa Pangasinan, 3 sa Ilocos Sur at 3 din sa Ilocos Norte, nasa 307. Nakatao naman sa isinagawang search, bypass at checkpoint operation ang sumuko. Ito si James Jesus para sa DZRJ 810 Trimilya, ang pila ng bawat Pilipino. Si Angelo Almonte, ang Tarescana, Serbisyo Publiko. Nagbabalik ang ating serbisyo publiko dito sa DZRJ 810 kHz. Ako po si Angelo. Kasama ko po si Tates Gana. Papatuloy po tayo. Maghihintay po kami ng inyong mga katanungan para sa SSS. Hinihintay lang po natin na Makakuha tayo ng linya mula sa Yes. SSS. Oo, para maibigay natin itong mga maraming katanungan na to, partner. Eto, may isa pang tanong, oh. Sir, good AM. Ako si Alfredo C. Casuco, SSS number 03-749-2085-8. Ask ko lang po kung magkano ang magiging monthly pension ko pag
Sandali, hindi Siguro gumagalaw. pag entitled siya na mag-avail ng old age pension. Pag-retire Pag-retire ko, ko, salamat salamat po. Yan. Eh kung kailan po kayo magre-retire, saka lang po yun magkakaroon ng computation ang SSS. And depende sa sweldo, sa, sa contribution, Oo. tsaka kung how many years. Ang problema po, ginoong, sino siya? Si Mr. Kasuko. Alfredo. Oo. Eh, yung data records ng SSS ay doon lamang po yata makukuha sa central office para magkaroon lang ng average. Kasi, Kasi hindi niya pa alam kung hanggang kailan siya mag-work. totoo yan. Or Kasi, hanggang 60, 65. hindi, correct. Agad yun. Correct. Kasi ang old age pension ay binibigay yan pag 60 years old na yung miyembro. Kung wala nga siyang regular employment pagdating ng 60. Ibig sabihin, retired na rin siya sa trabaho. Wala siyang regular employment. Hindi siya regular. Kung nagtatrabaho man siya, contractual o ano, ay pwedeng wala na. Pwede niya ma-claim yun. Ang pagkakaintindi ko. Kasi nag-a-apply ako eh. Ah, ganun. Oo. Kaya yun. Pagka-retire mo, pwede mo nang, ano yon, pwede mo nang Ma-avail. claim. I-claim. Yung- Lamsa, ano pala, no? May lump sum. Monthly. May May lump sum lump sum din. Okay. Ang pag na-approve yung application mo for old age pension, ang pagkakaintindi ko, 18 months lump sum. 18 months. Computed doon sa magiging monthly mo. Kung magiging monthly mo ay say 10,000 a month, times 18 months, that's 180,000. Yun ang makukuha mo. Tapos wala ka na diyang pension. Pag Hindi. After 1 year and 6 months, that's 18 months, start na yung monthly mo na Ay, 10,000 per month. wow. Mm. Pwede na yun pang ano, pang maintenance medicine. Pero alam mo, partner, kahapon Tama. na narinig ko yung congressman ng Senior Citizens Party List, si Congressman Datol. Parang pinupush nila ngayon na ang mga retired, ang mga senior citizen ay ma-hire pa rin. Pwede pa rin naman daw yan magtrabaho. Malalakas pa daw yan. May 80 years old nga daw, nakakapagmaneho pa. Tama po, So, tama po. Productive May pa rin tumatakbo po sa sila. takbo sa kalikasan o takbo sa karunungan. Oo nga. Gusto 88 nila, years old. nakikiusap sila, kung maaari, ma-hire pa rin yung mga yan na pero 3 to 4 hours a day lang. Ah, ganun ba? Oo. Parang exercise na rin nila yon. At the same time, meron silang kinikita in a day. No? Sa ibang bansa kasi, sa Europa o sa Amerika, walang age discrimination Tama. when it comes to employment. Tama. Provided ma-submit mo o yung produced for the day o yung product, yung end result ng assignment mo, ma-comply mo. Eh, walang age discrimination. Ibig sabihin, mag-submit ka kung sa call center ka. Dito sa atin, ang call center, walang age discrimination. May nakikita akong mga senior citizen, call center agent. Basta qualified. Basta qualified ka, Basta qualified. pumasa ka, Oo. may commercial tayo. Serbisyo publiko. Magbabalik kami makalipas ang ilang patalastas. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. What kind of a monster are you? Bone cruncher, coil chewer, meat dripper, gizzard gulper, butcher boy. Please don't eat me. You think because I'm a giant that I'm a man gobbling cannibal? You can call me the big friendly giant. Oh my. I catch dreams. This one sounds like you. There are bad dreams here too. Yeah. Run, Sophie. Hide.
has a delicious little bean. Are you scared? Yeah. I'm not. I have a plan. Brave Sophie. This be the story of a little gal. It'll be great adventures and laughter. Times will be hard and times will be soft. So hold your breath, cross your fingers, here we go. I'm going to call you BFG. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing may sipon ako, ni Josep. Ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko. Since nawala yung mami ko, siya na yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama. Ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng Neosep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa News at Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa A-Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang inyong mga karamay sa paglilingkod. Angelo Almonte at Tates Gana. Ito ang serbisyo publiko. Nagbabalik ang serbisyo publiko dito sa DCRJ. Partner, mukhang hindi na makakarating ang ating representante ng SSS, ano? Pero bukas daw, nandito sila at madidiscuss ng comprehensive Thoroughly. ang lahat ng mga tanong, ano? So, mingi tayo ng paumanhin sa mga listeners natin, di po makakarating at busy-busy po ang ating guest. Miski na phone patch, hindi natin siya pwedeng istorbohin. Nasa ano? meeting, nasa pagpupulong yata. Nasa pagpupulong, oo. Pero mabalik tayo dun sa senior citizen partner. Interesado ako doon. Di ba sabi nga ni Congressman Datol, very productive pa daw ang mga 60 at 65 years old. Malalakas pa daw Siyempre yan. naman, siyempre. Ang mga 80s nga daw nagdadrive pa. So pinupush nila na sana, halimbawa, meron daw, sa isang barangay, kailangan daw maging batas yan na yung magtatayo ng business dyan, sana ang i-hire nila yung mga tiga dyan sa barangay na yan. At sana magkaroon ng mga posisyon para sa mga senior citizen. Yung mga, halimbawa, cashier. Kasi sa Amerika, partner ha, pag pumasok ka ng Disneyland, yung mga nag-check ng di ba, entrance, puting-puto yung mga hair, ayos na ayos, ang ganda-ganda nila. Yun yung trabaho nila. Or cashier na nasa store, kaya may aircon. Hindi sila pwede sa ilalim ng araw. Yung mga bata na sa ilalim ng araw, may mga posisyon na baka po pwede nilang pagtrabahuan 3 to 4 hours a day lang. Napakadakila yung puso ng mga employer na nag-hire kahit na mga overage na. Naalala mo sa mga airline companies, bawal na yung mahigit 40 para maging flight stewardess. Pero noon. Pero dito sa may taga Emirates, di ba may mga senior citizen stewardess? Meron alam mo sa mga local airlines, sa mga Delta Airlines, ganyan, Virgin America, meron sa kanila. Okay pa rin naman sila eh. Effective pa rin naman. Alam mo, para sa akin, mas gusto ko yung mga ganun pa mag-asikaso sa akin, mas malalambing sila, na parang may mother touch. Gentle mas dedicated, touch. Oo. At yun, syempre, very gentle yung mga mother images
Tama. ng mga ano. Alam mo, sa Hong Kong nga, nakikita natin yung mga nagwawali sa kalye, matatanda. O yun, siguro hindi natin kakayanin yun, no? Dahil sa kultura natin, siguro hindi natin kakayanin na May street sweepers na senior citizen dyan sa mga palengke. Kasi, alam mo, discretion kasi yan ng mga local government officials, mga local chief executive. Kasi, makikita mo, jobless yung constituency mo. Oo. Then, hindi mo bibigyan ng trabaho. Paano magkakaroon niya ng ihahain sa mesa? Pambili ng pagkain. Tama. Di ba? Total, sandali lang naman ang pagwawali sa sa paligid, lang yan early in the morning. Tapos pwede nang uuwi na sila. Bukas na ulit. Yung sinasabi ng mga doktor, sino ba yung geriatric expert? Yung doktor. Mas maganda nga sa senior citizens yung may galaw-galaw. May kumikilos sila. Gumagalaw. Oo. Alam mo kasi sa Amerika, 'di ba? Ang mga matatanda namumuhay mag-isa. Mag-isa lang sila sa bahay kaya malalakas sila eh. Hindi katulad dito, alaga natin ang ating mga magulang, mga lola't lolo. Bawal yang kumilos, bawal yang magluto, bawal yang maglinis. Alaga natin sila, mga nakaupo lang. Sa Amerika malalakas kasi kilos ng kilos at saka kailangan talaga nila mag-work. Biro mo, mag-grocery, magdadrive sila mag-isa, no? Kailangan nila, kasi walang gagawa para sa kanila. So, doon talaga lahat nagtatrabaho. Kaya lang, doon kasi uso yung mag-work ka lang ng 3 hours or 4 hours. Di ba? Yung ibang tao nga, 2-3 yung trabaho. Tama, double work. Kasi allowed doon. Tayo, hindi natin nakasanayan na, dito parang walang ganung work, no? Yung 3 to 4 hours a day. Pero sa broadcast meron. Racket ang tawag doon. Racket. Extra income, no? Oo. Cross-platform. Oo. Pwede ka mag-cross-platform. Basta't hindi mo dinadala yung branding masyado. Ibig sabihin, parang contractual, per job order, per contract order. Oo. So yan ang ating na-discuss natin kasi nabanggit tungkol sa SSS, tungkol sa kanilang 2,000 peso additional pension. House bill ulit yan. Parang ni-revive ang House bill na yan at saka Senate bill para i-push yung additional 2,000 in line with the promise of our President ngayon, Rodrigo Duterte, na sabi niya, ibibigay ko yung 2,000 hindi napirma ng nakalipas na administrasyon. Then, hintayin natin po yan at pag dumating na sa Malacanang yung naipasa na batas dyan sa 2 kapulungan ng Kongreso, such time, yun ang tanong kasi kanina, kailan po ba matatanggap yung pangako ng Pangulo? Na alam mo, ang proseso sa batas kasi, magkakaroon kagad yan ng pagsasabatas, deliberation at saka pagsasabatas sa Kongreso level, tapos Parliament, tapos pipirmahan ng Pangulo eventually bago ilagay sa official gazette ng ating official communication ng gobyerno. 15 days after, into law lalabas na yun. Pero partner, ang makakatagal siguro dyan yung pagtingin kung may sapat na budget. Hindi naman yata yun, sabi ng Pangulo, hindi Kasya yata ba daw? tama. Kasya? Hindi kasi, sabi ng Pangulo, hindi nagsipag yung nakalipas na administrasyon para maghanap. Kasi napakalit na bagay yan. May narinig ako, may mga daing yung mga senior citizen, 1,500 a month. Paano na lang yung kanilang medicine, maintenance medicine? Oo. Tsaka di ba yan, ang pondo ng SSS, ini-invest yan di ba? Ini-invest yan. Kaya, kumbaga, tumutubo. Lumalaki supposedly yung pondo na hawak nila. So, paano kaya yung sinasabi nila na mauubos yung pondo in 3 years or 4 years time? Ano kaya yung partner? Mahirap kasi dyan sa ating mga... Hindi kasi tayo aktuarya. Hindi natin alam. Yung kanilang mga sinasubmit nung nakalipas na administrasyon, yung figures, mga numero. Pero andyan na naman po tayo, yung numero na yan, kung minsan hindi natin nararamdaman sa grassroots level.
walang nakakaramdam ng sinasabi nilang umunlad ang ekonomiya. Yan, oo. Numero lamang tayo. Pwede ba makain yung numero? Sabi nga ng iba dyan, yung numero ba na binabanggit, pinangangalanda ka ng gobyerno, nakakain ba yan? Statistics. Oo. Ang kadoktong nito, partner, na gusto ko rin guest natin, PhilHealth. Diba? Actually, ang pagkakaintindi ko, last administration pa, mayroon ng extended benefit yung mga senior citizen with regards to PhilHealth. Parang may automatiko yan eh. Kasama Automatic yan. member. Oo. Kasi nga, medyo alala na rin yung pamilya kapag may mga senior citizen na sa bahay. Malaking bagay, partner, ang PhilHealth. Napakalaking bagay. Kung ang isang membro ng pamilya ay miyembro ng PhilHealth, sakop yung immediate family. No? Kung ikaw ay may asawa, ang iyong asawa at mga anak, kung binata ka or dalaga, magulang mo at mga kapatid, pwede mag-benefit. No? Kaya may nagsabi sa akin noon, kung tutulong ka sa tao, huwag mo nang bigyan ng pera, i-member mo na lang ng PhilHealth. Tama Ang dami mong naibigay na benepisyo. Yung PhilHealth, parang health insurance card. Naalala nyo yung mga naglipa ng, kapag magaganda yung employment ng isang empleyado, yung kumpanyang kanilang, usually automatiko yan. Benefit yan ng isang regular employee, yung magkaroon ka ng health insurance card na may bracket yan na pag per sickness ay meron kang 80,000 budget para sa'yo. Wow. Or 120,000 per serious illness. Ang qualification yata doon, na-confine ka. May surgery, parang ganun. Na-confine ka sa isang pribadong ospital, ay entitled ka. May private room ka pa. At narinig ko, partner, ang dialysis. You are entitled to 90 sessions of dialysis. Magkano yung dialysis If per I'm session? not wrong, Yan ang sinabi sa akin na sabi niya, biro mo, 90 sessions. Kasi kung 3 times a week ka, gano'ng tatagal yung 90? 3 times. Parang 1 year. 3 times 4 weeks a month. 3 times 4, 12. Times 12 pa. 244, ganun. So siguro mga 6 months. Okay na rin. Habang pinag-iipunan mo yung susunod na 6 months, no? Ngayon, for the time being, sagot ng gobyerno, sagot ng PhilHealth. Napakalaking bagay talaga. Oo. Sana lumaki pa ng lumaki ang PhilHealth para ganyan, nabibigyan ng bawas sa hospital bill ang lahat ng pasyente. Pero mo wala kang kalaban-laban, no? Lahat ng i-bill sa'yo ng hospital, kailangan bayaran mo. Hindi mo naman nakita saan tong bulak na to, saan tong tape na to ginamit. Di mo na alam, di ba? Pero kailangan mo bayaran yan. Wala kang magagawa. Meron din cases of cancer cases hanggang ano ba yung classification sa cancer? Stage. Hanggang stage 4 ba? Sabi, meron din daw benepisyo mula sa PhilHealth. Mabuti naman kasi ang chemotherapy ang mahal. Grabe, ang per session niyan, 50,000. Nako. Pag bigat niya. may brain tumor nga yung bata sa child house, 145,000 ang session ng chemo. Saan mo kukunin yon, di ba? Kawawa talaga ang tao. Kaya sana, ako'y tuwang-tuwa sa sinabi ng ating presidente na lahat ng kikitain ng gambling, ilalagay niya sa health. Tama. Tama yun Health talaga. promotion project niya, yung programa niya sa health, ay napakaganda. I love him. Nung sinabi niya yan talaga, tuwang-tuwa ako. Tama naman na doon mapunta, no? Pati doon sa may mga charitable institutions, yung PCSO, ang pagkakaintindi ko, dadalhin sa mga grassroots level, lalo yung informal settlers, medyo gusto niyang kalingain yung nasa below poverty line nating mga kababayan. Basta kailangan nagsusumikap. No, kailangan nagsusumikap. Ay talaga namang magsusumikap ka kasi magsumikap ka para mag-survive. Hindi natin No maaalis. choice. Meron din namang gusto aabutan na lang, di ba? Hindi naman maganda 'yun kasi hindi ka naman maaabutan ng 3 times a day para 3 times a day ka makakain, di ba? Naging intriga yan, naging kontrobersiya yan sa
doon sa 4-piece. 4-piece, oo. Kasi Kasi dole ini- out ini- daw. Oo, dole out daw. Oo. Pero malaking bagay ang yung 4-piece. Maraming Kasi nag-professional. nakakapag-aral ang mga anak. Maraming mga parang success stories yung hinighlight sa nakalipas na administrasyon. Pag nagkakaroon ng mga pagdiriwang ng anniversary ng ahensya, TSWD, ay ipinapresent nila sa media yung mga nakapagtapos. Tama. Dahil lamang naging beneficiaryo sila Ng ng 4-piece. 4-piece. Oo. Bukas pala. Mga kaibigan dito sa DCRJ, mga tagapakinig, bukas na ay magiging studio guest natin. Promise, si SSS Vice President for Corporate Communications, Ma'am Susie Bugante. At sa August 8 naman, Monday, sa Lunes, Monday yan, August 8, studio guest din natin ang opisyal mula sa Pag-ibig. Ayun, oo. Magkakaduktong yan eh. Oo. Kasama yan sa, Magkakaduktong, minsan, oo. alam mo, pag yung humble beginning ng isang empleyado, after graduation sa college, number 1 yan. Bibili kita ng bahay pa, ma. Oh. Pag wala pa tayong bahay. Ang sweet, oo nga. Yan kasi yung mga deductions. Kaya lahat ng Pag- empleyado magtatanong dyan sa mga ano na yan. Gaano katagal bang maghuhulog bago kami pwedeng kumuha ng pabahay? Yan ang mga Housing tanong loan. dyan. Housing loan, oo. Magkano ba ang hulog dapat? For how long bago kami makakapag-avail? At magkano ang halaga ba ng pabahay ang pwede namin i-avail kung kami ay minimum wage earner? Kumbaga, yun lang yung naihulog namin. Ganon, di ba? Ang alam ko dyan, depende sa magiging capability mo rin to pay. Yun. Oo. Kasi kung minimum wage earner ka, pwede siguro yung mga 1.2 million worth ng property, ng real estate property, house and lot, payable in 25 years. Kung fresh graduate ka, after 2 years kasi yata, kung hindi ako nagkakamali, after 2 years of contribution, qualified ka na to Pero apply for partner, housing dapat loan. siguro, batang-bata ka pa. Pag 25 years yung ibibigay sa'yo, paano naman pag halimbawa 40s ka na, aalaw pa rin ba nila? Yan ang mga tanong na makukuha natin. Ipoproportionate nila yon sa magiging projected na tagal mo sa pagtatrabaho. Yun ang capability to pay. Siguro ang kaduktong niyan, partner, NHA. National Housing Authority. Yun. Tungkol naman kung sa zonal valuation aspect ng isang lugar. Kasi yun yata mag-evaluate kung halimbawa, minimum wage employee ka. Kung dito sa atin, magkano ba per square meter dito? Ay, mahal dito. Mahal dito. Pero kung halimbawa, kasambahay, tanong yan ng kasambahay ko gusto niyang kumuha, pero kasambahay siya. Well, siguro may mag-a-assess niyan mag-evaluate Pero bata pa naman siya. So, pwede siya bigyan ng 25 years 25 years to pay. Pwede yun. Pwede yun. Actually, o kung may kamag-anak o kapatid siya na mas nauna sa kanyang nagtatrabaho. Siguro paano ba? Co-ownership. Co-ownership. Or Dalawa ganun. kayong parang guarantor. Joint. Oo. Magkakapatid kayo. Oo. Naku, magagandang ano yan. Magagandang. So, mga kaibigan, mga listeners, ayan sa Monday po yan, someone from Pag-ibig, ang ating Opisyal ng guest. Pag-ibig. Opisyal ng Pag-ibig. Bukas naman ay SSS, no? Vice President for Corporate Communications, Ma'am Susie Bugante. So, lahat po itong questions na dumating ngayon, itatanong po yun namin yan bukas. Promise po. Salamat sa mga nag-text, no? Araw-araw po, sisikapin namin na makapag-invite ng resource person para po sa inyong lahat. No? Mahirap Lahat po. kasi yung tayo-tayo lang yung nagkukwentuhan, di natin nakukuha yung totoong sagot. Mahirap kasi parang sa pakiramdam ninyo, speculative yung aming sagot. Mas maganda from the horse's mouth. Kung sino yung concerned agency,
na nakakasaklaw sa inyong problema, yun na ang aming tatawagin at itutuloy namin yung problema nyo sa kanila. Tama. Sikapin din natin, syempre, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. PhilHealth, yan. Oo. Isa pang maraming tanong dyan, partner, DTI. Yes, DTI. DTI. Kanina, yung may stall. Kuminsan, mula sa health certificate, yung business permit, yung Oo. taxation. Paano ba magkakaroon ng taxation sa isang turo-turo? Karinderya. Ayan. Wala naman VAT yun. BIR yan, partner. BIR naman. Oo. Oo. Department of Trade and Industry, yung industriya sa kalakalan. Oo. Sa mga pagnenegosyo naman yan. Para naman yung mga kababayan natin na gusto lang magtayo ng maliit na na negosyo. Karihan. Oo. Matututo sila kung ano. Marami ding tanong diyan yung mga 'di ba bawal mag-charge kapag credit card payment. Bawal halimbawa sasabihin sa'yo, pag credit card po, merong additional 5%. Bawal yun. Meron ako napupuntahan ganyan, partner. Pag sinabi mong credit card, sasabihin ni additional 5%. Bawal yun. Kaya pala kagabi, nagkarga ako ng gasolina. Tinanong ako ng gasoline boy kung cash o card. May epekto pala sa kanila yun. Kasi bawal yun, partner. Kasi matagal sila makakasingil, pag card. May ganun ba yun? Kasi sinuswipe pa nila, tapos ganun. May ganun. Pero bawal. Ako sinasabi ko, ate, bawal po. Bawal po yan. Pag nahuli kayo ng DTI, bawal po yan. Kasi po, may charge pa kami, ganyan. Kasi dapat yung presyo, pag sinabi mo, yun na yun eh. Hindi mo po pwedeng may VAT pa yan, may city tax pa yan, hindi pwedeng ganun. Kung ano yung presyo sinabi mo, yun na yun. Yun dapat. Ang DTI ang nakakasaklaw dyan para ma-maintain yung standards, yung tamang presyohan ng mga produkto. Dapat itinatakda ng DTI. Yes. At may mga question pa dyan tungkol sa name of your business. May mga pare-parehong name, partner. Sa Securities and Exchange Commission yun. Kasi kapag may kapareho yung pangalan na gusto mong itayong kumpanya, ay dinidecline. Ibig sabihin, maghanap ka pa ng ibang pangalan. Meron na yan eh. Meron, partner. Nagkakaroon ng mga kapareho. 2, 3. May nakakalusot. May nakakalusot. Sa DTI naman, pag hindi korporasyon, mga single proprietorship yan. Oo. So, yan, mga magiging tanong yan, partner, no? Pag na-invite natin sila sa ating programa. Pati yung mga motorista dyan, land transportation, franchising, kung nagpaprangkisa ng inyong mga public utility vehicles. Tama. Oo. Darating tayo sa mga puntong yan at lahat po ay sasaklawin ng ating programang serbisyo publiko dito sa DCRJ. Anything nga, sabi nga natin. Anything under the sun. Ang mainit na topic na yun sa LTFRB, yung UV Express. Di ba pinagbawalan sila ngayon sa EDSA? Kamusta kaya? May narinig akong usap-usapan kanina na nabawasan ng kaunti. Siguro nagko-comply na yung iba. Mahal yun. Mahal yung multa kapag nahuli kang nag-fly ka sa EDSA na pinagbabawal na dumaan ka dyan. Oo nga. Pero ang gusto kong malaman, naka-effective ba? Lumuwag ba ang EDSA with yun ang UV Express? Oo. Yun ang malaking tanong. Oo. Magtatanong tayo sa ating mga tagapakinig, mga motorista, nakabukas yung kanilang radyo sa taxi, sa UV Express. At makarinig tayo ng feedback kung anong sagot nyo sa tanong na yun. Oo. Nagkaroon ba ng epekto? Lalo dyan sa may yung mga nabibigyan ng mga motorista, yung nabibigyan ng karapatan dumaan sa EDSA. Yun ang hihinga natin ng kanilang obserbasyon. Kasi 2 days ago, partner, sabi nung cousin ko, pinicture niya pa EDSA eh. Sabi niya, may kakaiba. Bakit? Ang luwag-luwag ng kalye. Ba? May nangyayari ba? Akala ko yun. Pero
hindi niya pa alam naman na merong pinagbawalan na so hindi natin alam, baka naman tiyempo lang yon. Anong araw ba ito? 2 days ago, Wednesday yun? Monday. Okay. Supposedly puno, kaya sabi niya may kakaiba, yun yung title ng kanyang post Saan lugar? EDSA, ewan ko somewhere, no? Kasi mayroong bottleneck. On a certain hour of the day, Tama. meron namang maluwag talaga. Oo. Kasi yung mga yon, mga hindi nag-approach sa halimbawa sa mga malls. Lalo pag nagsisale. Sale. Tapos sweldo. Naku, hindi na talaga umaandar. Ganon nga yun. Sakit ng ulo ng mga driver. Kaya noon ang MMDA chairman, si Chairman Tolentino, galit na galit pag hindi nagpapasabi ang mga mall na meron silang ganyan. Kasi syempre kailangan nila dagdagan yung kanilang mga tauhan Biro mo sale, tapos Friday pa, tapos sweldo pa. Hindi na umandar talaga. Gimmick day, ano? Gimmick day. Oo. TGIF. Yes. Sale pa. Sale pa. Oo. At saka uwian, maraming mga probinsyanong nagtatrabaho dito sa Metro Manila na may mga sasakyan, pauwi na rin sila doon. Weekend, Oo, talagang delubyo ang tawag nila doon. Parang kanina, akala ko isusunod mong sasabihin doon sa kaibigan mo Nung kinunan ko ng retrato ang kahaba ng EDSA, parang tingin ko parking area. Kakaiba nga daw Sabi niya, may nangyayari ba somewhere? Ano ba to? Bakit nagkakaganito? Ang luwag. Ang luwag-luwag Siguro tiyempo lang. Tiyempo lang. Huwag naman natin sabihin na nung nawala ang UV Express lumuwag. It's not for us to say. Lalo na kung di naman tayo dumadaan doon every day. No? At a certain hour. Hindi rush yun. Baka lean. Tama. Hour. Talagang hindi rush hour. Halimbawa, hindi yung labasan, hindi yung lunchtime. Yung nag-uuwian yung gustong kumain ng mainit sa bahay. Kaya barado yan pag lunchtime. Oo. So, siguro nag-eksperimento ang gobyerno kung ano yung makakaluwag, kung ano yung makakabuti. Okay na lang din siguro sumunod na lang muna. Pagkatapos siguro, afterwards, di mag-usap. Tama. Lahat naman na pag-uusapan. Naalala mo yung may kilala tayong dating MMDA chairman na napakatindi yung political will. Si Fernando. Yes. Name recall. Chairman, Bayani Fernando. Kapag nagpatupad yan ng disiplina sa daloy ng trapiko, either U-turn slot, either alternate route, ganon, marami kaagad nagre-reklamo. Pero ano sagot niya? Para lang maipush yung kanyang program. Siyempre, pagbago, nanganganay. Tama, oo. Tama naman yun. Oo. Tama naman yun. Bilib din ako sa kanya. Oo, bilib din. Marami din siya nagawa. Oo. Kasi, sabi naman niya, pinag-aralan po namin yan bago kami nagpatupad niyan. At sa tingin namin, sa nakalipas na pag-aaral, hindi naman araw lang pag-aaral dyan. Pinag-aralan yung movement dyan, mga buwan din. Ngayon, i-implement namin, daming pumalag, siyempre, mga nganay ka, bago pa lang kasi. Asiwa ka pa dahil bago. Pero, ano rin nila yan? Masasanay at ma-appreciate. Nag-pink ang buong paligid natin during his time, di ba? Pink lahat. At saka nakita mo, naglipa na yung urinals dyan para hindi pumanghi yung kahaba ng main thoroughfares. Kasi, alam mo na, blame it to machismo. Kami, hindi namin kailangan ng, palikuran kung minsan. Oo. Ayan! Hindi natin namalayan, partner. Ang ganda ng ating topic. Ito yung serbisyo publiko araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Kami po ay magpapaalam na at nakalipas na rin ang isang oras na talakayan at pagbanggit ng mga serbisyong dapat naming ilaan para sa publiko. Susunod na, Balitang Tanghali. With Ray Langit. course. Maraming salamat po sa inyong lahat. Makinig po kayo araw-araw sa amin at sumali sa diskusyon. Marami po tayong matututunan at sisikapin namin na makapag-invite ng resource persons araw-araw. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Ako po si Angelo Almonte. Ako po si Tates Gana. Serbisyo Publiko. Muling samahan si Angelo Almonte at Tates Gana sa susunod na paghahatid ng serbisyo publiko dito lang sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido at A-Try TV, Cable and Channel 7, A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. A-Try Media Pro Incorporated. This is A-Try TV. Searching, reporting full duty. Labanan ang kriminalidad, ipahatid ang